Karanasan ko ito noong 2015. Nung ako ay nagstay sa Mapolo, Cebu. Halos buwan din ang tinagal ko dito. Ang dormitoryo kung saan ako nagstay doon ay may 3 palapag at ako ay nasa 2 palapag. Common CR, so need mo lumabas ng room kung kailangan mong magbanyo at maligo. Sa mga patay na oras ng pagstay ko doon, ay nagsimula akong maglipat at ayusin ang mga sinaunang files ng isang albularyo na ang pangalan ay Kaambo. Habang walang ginagawa, ito ay ilan lamang sa mga nadala kong gamit, kabilang ang medalyon ng habulan o ng kumbate espiritual. Naalala ko pa noon na nagdala ko ng garapa. Kaya lang, wala palang langis na laman. Isang gabi ng Huwebes. Papasok na ako sa tinutuluyan kong dorm nang nakaamoy ako ng isang malansa. Napakalansa. Parang may tinapong dugo. Akala ko nga may pinatay. Gawa ng madilim papasok ng daan papunta sa aking tinitirang dormitoryo. Dahan-dahan kong sinilip ang bukana kung saan may malapit na coffee bendo dahil doon ito nagsisimulang mangamoy. Nang tapatan ko ng ilaw ng flashlight, nakakita ko ng isang pusa. Kulay dilaw ito at nakatingin lang sa akin. Tinatamaan ito ng liwanag ng flashlight. Sa isip ko noon, wala niya. Baka nanghuli ng daga at winakwak, kaya malansa. So, pumunik na ako sa taas at pumasok na sa kwarto ko at nagpahinga. Di ko na malayan, nakatulog na pala ako. Ilang oras na lang, bigla akong nagulat dahil biglang kumalabog ang pader kung saan nakatutok ang uluhan ko. Light materials ang mga pader, kaya dinig na dinig ko ang pagkaskas ng plywood. Kumabog ang dibdib ko sa kaba. Pagtingin ko sa oras, ay 1:00 na ng madaling araw. Hindi gumagana ang AC, kaya tingin ko ay nag-blackout nung gabi na yon. Nilakasan ko na ang loob ko dahil baka mamaya ay magnanakaw at pinapasok ang dorm. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sinilip ang bandang kanan kung saan nandun ang CR. Nakabukas ang pinto, ngunit wala namang tao. Kaya binaling ko ang aking ulo pakaliwa, kung saan nandun ang hagdan at pasilyo pababa ng dorm. Muling dumagundong ang dibdib ko nung nakita ko ang pusa na nakita ko sa ibaba nung gabi. Pinagtataka ko pa nun ay parang mas lumaki siya ng doble mula sa normal niyang laki. Sabi ko pa sa sarili ko nun, Nieta, hindi to normal na pusa. Dahan-dahan itong lumapit papunta sa akin. At habang lumalapit, ay lumalakas ang amoy na napakalansa at ang di normal na paglaki ng pusa. Hinawakan ko ang suot kong medalya at umusal ng HPN. Hindi ko nabubuuin ang mga salita na ito dahil ito ay mga partes ng isang orasyon. Tumigil sa paglapit ang pusa at nagsimulang maging kulay pula. Ganon din ang mga mata nito. Nanimoy nag-aapoy at nagbabaga mula sa normal na berdeng kulay nito. Muli akong umusal ng mga katagang CVE at CVB. Habang nakatitig dito, umatras ito ng dahan-dahan at ako naman ang umabante sa kanya. Tuloy ang pag-usal ko ng CVB at sinamahan ko ng MEE
EHPB. Nang malapit na ako sa parte ng hagdanan pababa, tumigil sa pag-atras ang pusa at unti-unti itong nabalutan ng hamog na akala mo ay nasusunog pero walang apoy. At nang mapuno ito ng usok, ay naging isang ibon. Parang tiririt na bato-bato ang itsura niya at lumipad pababa. Dali-dali akong bumaba ng hagdan. Sarado na ang gate at nakakandado. Ang init ng medalya nung mga oras na yon. Biglang pumasok sa isip ko na pumanik sa third floor. Makikiosyoso sana, pero ilang kwarto lang ang nandun. Pagbalik ko sa aking kwarto ay hindi na ako nakatulog. Nagdasal ako at nagsulat. Naglipat na lang ako ng mga gamit ng kaambo. Nung inabot ko ang caretaker isang araw, nagtanong ako sa kanya ng, "Sir, mga estudyante din ba yung nakatira sa third floor?" Sabi niya ay, "Naku sir, isa lang ang nakaupa dyan ngayon, yung buntis na nagwo-work sa SM." "Ah, kaya pala." Sabi ko. "Ano sir?" Sabi ng gwardya. At ngumiti na lang ako at nagsabi ng, "Wala."